meron akong ikikwento sa inyo. Ito ay tunay na nangyari. Sa malayong bansa na ang pangalan ay Mauritius. Ito ay nasa bandang kanan ng Africa. Makikita mo sa mapa, sa bandang kanan ng Africa, sa Indian Ocean, ang Madagascar. Sa bandang kanan ng Madagascar, sa bandang east o silangan, ay ang Mauritius. Matagal na panahon na ang nakalilipas, mayroon dong isang ibon na ang pangalan ay Dodo. Ano pangalan? Dodo! Nako! Ayaw nyo ng pangalang yon. Dahil sabi nila, ang ibig sabihin ng Dodo ay estupido. Gusto mo bang matawag na estupido? Ayaw! Tinawag nilang estupido ang ibon na yun kasi walang takot sa lahat ng tao kahit may baril. Binubugaw mo na raw para pa siyang tanga na nakatingin sa'yo. Kaya ang tawag nila, Dodo. Katapos ito pa, ang Dodo, sabi nila, ay napakaingay na ibon. Pagka daw yun sa gabi, ay humuni. Pak! Pak! Lahat ng mga natutulog, nagigising. Asar na asar sila sa ibon na yun. At alam nyo, ang sabi pa nila, hindi daw masarap yung ibon na yun. At ayon sa mga kwento, ay habang pinapakuluan, lalo pang tumitigas. At ang pangit ng lasa. Kaya, dati marami yung ibon na Dodo doon sa Mauritius. Ang nangyari, pinapatay lang nila. Yung mga Kastilang nagpunta ron, paboritong gawing target ng pamamaril. Pam! Pam! Lahat ng mga Dodo na tamaan, namamatay yung mga Dodo bird. Kaya dati, libo-libo sila. Dati, 1,000. Naging 900. Naging 800, naging 700, naging 600, naging 500, naging 400, naging 300, naging 200, naging 100. Naku, yung mga Kastila hindi pa nga nagkasya. Nagdala pa sila ng baboy damo doon sa island ng Mauritius. At ang nangyari, alam nyo, yung baboy damo gustong-gustong susuwagin yung mga Dodo bird. Nako! Kaya dati, marami yung Dodo bird. Sinusuwag siya ng mga baboy damo at binabaril. Nako! Peng! Peng! Naging 90. Naging 80. Naging 70, naging 60, naging 50. Nako! Alam nyo ba? Natutuwa sila. Wala na yatang maingay sa Mauritius. Malapit na kasing maubos yung Dodo bird. Kaya, naku, may nakikita pa silang mga Dodo bird, binabaril nila. Ping! Ping! Kaya naging 40, naging 30, naging 20, naging 10. Yung 10 na yun, isang inahing Dodo bird at siyam na inakay, yung maliliit. May batang pilyo, mayroong saltik, at tinirador yung nanay na Dodo bird. Tinamaan sa ulo. Pak! Ah! Kikisa yung Dodo bird. Anong mangyayari doon sa siyam na anak? Wala na, mamamatay na yun, wala mag-aalaga. Kaya ang Dodo bird, pag pumunta ka sa Mauritius, nandoon na lang siya sa isang museum. Isang malaking bibe na kulang-kulang 1 metro ang taas. Parang bibe ang itsura niya, mas malaki lang ang tuka at ang kanyang buntot, bilog yung puwet niya. Kita nyo, tapos ang kanyang paa ay parang paa ng manok na malaki. Ganun na lang ang itsura. Hindi na nakita ang tunay na itsura ng Dodo bird. Siya ngayon ay isa ng extinct na hayop o wala na lipol na lahat ang lahi niya.
300 years ago yun. Ito ngayon ang istorya. May mga pag-aakala dahil ito ang nangyari. Meron dong puno na ang pangalan ay Tambalakoke. Ano pangalan? Tambalakoke. Yun ang paboritong puno sa Mauritius. Doon lang yung tumutubo. Maganda yun. Ginagawa nilang poste sa bahay, ginagawang silya, bangko, lamesa. Pero napag-alaman nila, bakit bihirang-bihirang tumubo ang Tambalakoke? Sinubukan nilang magtanim, hindi tumutubo. Kahit anong gawin nilang dilig, walang tumutubong Tambalakoke. At lalagyan nila ng pataba, wala pa rin tumutubong Tambalakoke. At kahit anong gawin nila, babarin man nila sa tubig, hindi pa rin tumutubo ang puno ng Tambalakoke. At ito pa, ayon sa ilang mga scientists, ganito pala ang nangyari. Yung palang buto ng Tambalakoke, kailangan kainin ng dodo bird. Oh, dadaan sa kanyang esophagus, itong bituka, papunta doon sa tiyan, gigilingin doon, pero hindi magigiling yung buto dahil matigas. Pero may mga chemical doon sa tiyan ng dodo bird na, naku, tutuloy-tuloy yun hanggang sa lalabas sa kanyang dumi, at yung hindi natunaw na buto ay magsisimulang tumubo. Ayon sa pag-aaral ng ilan, kailangan daw palang magdaan sa tiyan ng dodo bird ang buto ng Tambalakoke upang magsimulang tumubo. Doon sila nalungkot. Kala nila walang kwentang ibon, yung pala sa kanya magsisimula ang isang napakagandang puno. Lahat tayo nilikha ng Diyos na mahalaga. Lalo ang tao. Masyado tayong mahalaga sa Diyos. Meron pa kayang Panginoon Diyos kung bakit ka nabubuhay sa lupa. Meron kang gawain na dapat mong gawin. Hindi mo dapat minamata ang iyong pagkabata, ang iyong kalagayan, at kung anong itsura ka pa. Dahil ikaw, mahalaga ka sa Panginoon, sa Diyos. Sana matutunan natin ang aral ng ibong, ano pangalan? Dodo bird. Dodo bird. Na tunay na lahat ay mahalaga sa mata ng Diyos. Lalo na tayo. Hindi ba? Mahal tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.